This April, we are celebrating the Filipino Food Month, an important occasion where we honor valued traditions passed down through generation, reflecting our identity as Filipinos through the food that we prepare and enjoy. Marami na rin ang mga dayuhan na humahanga sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain. Kaya sana tayo namang mga Pilipino mismo ay manguna sa pagkikilala sa iba't ibang putahe na gawa ng lutong Pinoy. This National Food Fair is more than a gastronomic celebration of our rich and diverse culinary heritage. It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local farmers and artisans who bring pride and honor to our country. So congratulations to all the participants, the mga exhibitor, mga organizer na pinagtiyagaan ito at ginawa lahat upang maging matagumpay ang itong National Food Fair natin. Of course, acknowledge the efforts of the DTI for introducing the DTI Bagong Pilipinas Marketplace Platform. The platform will empower MSMEs by providing them a space where their products can be seen, recognized, and valued by a wider market. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Let us continue to champion our homegrown products, elevate them to new heights, and embrace the brilliance of Filipino craftsmanship and ingenuity. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. And may the continued success of our MSMEs inspire generations of entrepreneurs and innovators, all working towards a more prosperous and productive Philippines. So bali, kami po talaga yung farmers sa Cabanatuan. Before, meron lang mga middleman na kumukuha ng mga hina-harvest namin. Since yung nag-lockdown, wala na kaming mapagdalan. Kami na yung nag-initiate na makipag-coordinate sa DA para po may madalang kami ng mga gulay na inaani namin. Doon nga po nagsimula na naging accredited kami ng Kadiwa. Malaking tulong po ang pagiging member namin ng Kadiwa kasi unang-una, hindi na namin po problemahin yung mga hina-harvest namin na gulay. Meron na po kaming dinadalan. Pangalawa po, kung marami po yung volume, ganun din po, tutulungan din po kami ng DA kung saan namin dadalhin yung mga hina-harvest namin. Ganun din po, nalink na kami sa mga iba't ibang ahensya ng government like DTI. Kung saan po kami nila ini-invite. Sa pamamagitan kasi nito ma'am, nakakakuha pa kami ng mga client, ng mga company na ayun nga po, yung nangangailangan ng mga gulay like mga restaurant. So ngayon po, malaking tulong na meet up namin sila sa mga ganitong event. Kumbaga, farm to market na po ang nangyayari ngayon. Kay President BBM po, kami pong mga small farmers po, malaki po yung naitulong niya sa amin. Kaya po maraming salamat. At sa pagtulong niya sa amin, through Kadiwa, through DA, lahat po ng supportang na ginagrant nila sa amin, napakalaking tulong po sa aming mga farmers. Itong trade fair nito, hindi po kami makapunta dito sa Maynila. Magkano pong gastusin namin yung baga ang pamasahe namin, no? So nagbigay po sa amin si DTI sa totoo lang. Kahit konti, hindi na, pero malaking tulong na po. At saka yung dito mismo, yung pwesto po namin dito, yung saan po kami nagdi-display. At saka dami pong tao na nakapag-free test bond dun sa product po namin. So malaking tulong po talaga na maraming nakakilala po dun sa product namin. So far po sa marketing, malaki po talaga tulong dito. Then, Bongbong Marcos, kalahat po ng mga DTI government po, firm. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa programa na itong ginagawa niyo po yung National Trade Fair. Malaking tulong po sa amin ng mga MSME. Thank you so much po. Thank you so much po. Sana magpatuloy pa po ito.